Good day, Sir Ma'am. I'm Kishaldin Salibio and my partner is JB Bautista. And we are fourth-year BS IT students na nag-aaral po sa Papaya of Campus. And may research po kami at capstone po yung tawag po dun sa amin. At ang capstone project po namin, ang title po is Plot and Piece to Development and Assessment of a Geolocation Enhanced Cemetery Mapping System. So this is designed for Glorious Memorial Park, isang private cemetery na located po sa Barangay San Pedro, General Tino, Nueva Ecija. So today I will be showing you our capstone project. So first, as you can see, this will be the Glorious Memorial Park website. So here sa navigation, makikita nyo po dito is yung map, products and services, about us, FAQs, and sign in. So mamaya po ipapakita ko po yan isa-isa sa inyo. So dito po muna tayo sa homepage. So dito po makikita nyo po yung hero section, yung Glorious Memorial Park name, saka yung tagline po nila, at some images po ng Glorious Memorial Park. So scroll lang po natin. So dito po makikita po natin yung brief information po ng Glorious Memorial Park. So pwede nyo po yung basahin. And if you click more, you will be directed po sa About Us po. Ayan po. So nandito po yung habang information tungkol po sa Glorious. Ayan po. So ito po, office po nila to. Ayan po. So going back, pag scroll po natin, makikita po natin dito yung why invest in a memorial lot. So ayan. Pwede nyo pong basahin yan. At kapag click nyo po yung read more, madadirect po kayo sa FAQs. Ayan. Ito po yung mga frequently asked questions. So, ito pong questions na to. These are products and services questions. Ayan. May sagot na po yan. Ayan po. Click nyo lang po yung drop down. And dito po sa baba is yung questions po about titles and documentations. Ayan po. So, going back, scroll lang po natin, makikita po natin dito yung 5 benefits of pre-purchasing a memorial plot. So, ayan po, pwede nyo pong basahin yan kung gusto nyo po, and click nyo lang po ito para po ma-next. At kapag click nyo po ito yung buy now, may dadirect po kayo sa sign in form. Ayan po, so going back. So, scroll lang po natin, makikita po natin dito yung Glorious Memorial Park map. So, ito pong unang map po na to ay yung plot map po. Ito po yung mga pwesto po ng map ng plot sa Glorious po. So, ayan po. So, dito naman po yung Google Map, just in case na gusto nyo pong pumunta sa Glorious is magagamit nyo po to. So, ayan po. So, scroll lang po natin. Makikita po natin dito yung ino-offer po nila na grave plots. So, may tatlo po sa lang ino-offer na graves. So, yung una po is yung lawn lot, state lot, special lot. Pag click nyo po yung see more, ayan po, madadirect po kayo dito sa lawn lot page. Ayan po, makikita nyo po yung information about lawn lot. Ayan, tapos ito po yung image ng lawn lot nila. Ayan po. And pag in-scroll nyo po, dito po yung information about po sa lawn lot size na meron daw pong 3.4 square meter at yung burial and transfer capacity naman daw po. Ayan. So, going back po muna. Ganun din po sa iba kapag click nyo po yung see more. Ayan. Sa baba naman po is makikita po natin yung interment services. Meron po silang ino-offer na service na lapida service, flower service, tent, carpet and chair service, and vault service. Ayan po. So, dito po sa baba, sa footer po, makikita nyo po dito yung schedule po, yung open and close hours ng Glorious Memorial Park, office hours, visiting hours, and admin hours. So, makikita nyo rin po dito yung contacts po nila kung gusto niyo po silang kontakin, and yung Facebook po nila. Kapag click niyo po itong visit us on Facebook, madadirect po kayo sa Facebook page nila. So, ayun po yung homepage po ng Glorious Memorial Park. So, moving forward, sa map naman po tayo. Ayan. So, ito po yung map ng Glorious. Nasa-zoom po yan, nasa-zoom out, zoom in. So, ito pong map na to is yung mga pwesto po ng plots po sa Glorious. So, ayan po. So, yung mga colors po na yan, makikita nyo po yan dito sa legends kung ano po yung mga ibig sabihin. So, ito pong dark colors po na yan, ayan po yung lawn lot. Ito naman pong blue colors, yun po yung state lot. And yung mga light blue colors naman po is yung special lot.
So, yung red colors po is yung sold lot. Yung sold lot po is nabili na po siya pero wala pa pong nakalibing. So, ito naman po mga aqua colors. Yan po. Yan naman po ay occupied po. Ibig sabihin po is nabili na po siya at may nakalibing na po. Ito naman pong green, kunyari po is may kamag-anak po kayo na nakalibing po dito and gusto niyo po siyang bisitahin pero hindi niyo po alam kung saan po nakapwesto yung plot niya. So, pwede niyo pong gamitin tong map na to para i-search po yung pangalan like this po, kunyari po yan po. Ayan, search nyo lang po and iilaw po siya na green. Ayan po, nag-green po siya. So, malalaman niyo po na, dito po pala nakapwesto yung plot po na kamag-anak niyo po. So, ayan, i-click nyo lang po, makikita niyo po yung details po dyan. Ayan po. So, ayan. So, kung nakikita niyo itong mga landmark icon na yan, kapag kinlik nyo yan, lalabas yung 360 view ng Glorious. Ayan. So, pwede nyo yan i-full screen. Ayan. Ayan yung entrance ng Glorious Memorial Park. Ayan. So, X lang natin yan. So, dito naman. So, scroll lang po natin. Makikita po naman natin dito yung information naman po ng map po na yan. So, yun lang po yung sa map page po natin. So, moving forward naman po tayo sa products and services. So, dito po makikita po natin yung ino-offer po nila na mga lots po. So, una po is yung lawn lot. Yan. Pag kilik nyo po yung read more, ito po yung lalabas. Yung information po tungkol po sa lawn lot, yung images po ng lawn lot. Ayan po. Automatic din po yan na next. And ito po yung lawn lot size na meron po 2.4 square meter. Yung sa burial and transfer capacity naman po ay ito po yung kapag po magpapalibing po kayo, meron po siyang dalawang 2 maximum na traditional burials yung papalibing po kayo at meron naman pong dalawang slots na naka-reserve para po sa pag-transfer ng bones. Like for example po, maglilipat po kayo ng buto galing po sa ibang cemetery or galing po sa ibang memorial. Yan po yung lawn lot. So, going back naman po. Sa estate lot naman po, pag click nyo po yung read more, ito po, ganun din po, makikita nyo po yung information ng estate lot. Ito naman po yung example po ng mga estate lots po. Ayan naman po example nila. So, ito po yung estate lot size na meron daw pong 20 square meter. And yung burial and transfer capacity, ayan, meron daw po siyang 6 burials in total. Na 3 po yung sa traditional burials at 3 naman po yung sa pagta-transfer po ng bones. Ayan po. So, next naman po tayo. Sa special lot naman po tayo. Pag click yung read more, makikita nyo din po dito yung information niya. So, ito po example ng special lot sa Glorious. Ayan po, yung mga nakatayo na po dun. Ayan po. So, ito po yung special lot size and yung burial and capacity. So, yun po. So, going back naman po ulit, makikita nyo rin po dito yung services nila na ina-offer. Click nyo lang po yung read more. Ayan po. At makikita nyo po dito, nag-offer sila ng headstone, flowers and balloons, tent, carpet and chairs, and ball. So, ayan po. So, balik po tayo. So, ayan po yung laman ng products and services. So, dun naman po tayo sa About Us. So, dito po makikita nyo po yung mas mahabang information po tungkol po sa Glorious Memorial Park. Ayan po. So, ito po yung office nila. So, ayan po. So, FAQs naman po tayo. Dito nga po yung mga frequently asked questions po. Ayan po. Makikita nyo po dyan. Ito po yung questions sa products and services. At sa baba po ay yung title and documentations na questions po. Ayan po. So, ayan. So, kung gusto niyo pong bumili ng lupa or mag-invest po, pwede din niyo po itong magamit. So, magsa-sign in lang po kayo. Kung meron na po kayong account na nagawa, i-login nyo lang po. Pero, kung wala pa po, sign in po. So, yan po. Kunyari po, gagawa po tayo. So, provide lang po natin yung mga necessary information.
So, sa password po, kailangan daw yung password at least 8 characters. May isang uppercase, may isang number, at may isang special character. So, upload lang po tayo ng profile. Pwede rin pong hindi. Pero kung gusto nyo pong lagyan, ganyan. And agree lang po. So, ngayon po, bago po tuloy makagawa ng account, kailangan po muna i-verify yung email. So, may magsasend po na code sa email nyo. Kaya po, dapat po ang gamitin pong email is yung ginagamit nyo po talaga. Dahil dun po magsasend po yung code para po makapagawa po kayo ng account. So, i-check nyo lang po yung email nyo kung may pumasok na, and then i-type nyo po yung code po na binigay po sa inyo. So, ayan po. Ngayon po, i-login naman po natin yung ginawa po nating account po kanina. So, kung makalimutan nyo naman po yung password, pwede nyo naman po itong i-click na forgot password. So, login na po natin. So, ayan po. Yun po yung una nyo makikita kapag nakagawa na po kayo ng account, yung dashboard po. So, meron po ditong My Graveyard, Burial Schedule, GMP Map, and Appointment. So, dito po sa My Graveyard, papasok yung mga binili nyo pong lupa or yung mga hinuhulugan nyo pong lupa. So, dito naman po kapag po magpapaschedule po kayo ng libeng. Ganyan po kapag nakabili na po kayo ng lupa. Dito naman po yung appointment, magsiset po kayo ng appointment kung gusto nyo pong pumunta po sa office po ng Glorious. So ngayon naman po, kung gusto po natin bumili ng lupa, pumunta lang po tayo dito sa may map po. Ayan. So, ganun din po sa kanina yung mga colors po niyan. Nadagdagan lang po ng black colors. Ibig sabihin po niyan pending. Yung mga plot po yan na binili po ng mga customer na hindi pa po na-approve ng admin. Yung sa orange naman po, yan po yung plot nyo po na binili. Ganyan po. So, kung gusto nyo pong bumili, pipili lang po kayo po dito ng pwesto. Kunyari po dito po. Double click nyo lang po. At makikita nyo po dito yung grave details. Yung grave po nya. Yung type po ng grave, special po. And yung size po at yung price po ng special. So, add to grave cart lang po natin yan. Ayan. So, ngayon po, dito po natin yan makikita. Ayan. Pero bago po tayo makapag-process, kailangan po muna natin fill upan yung customer details po. Kasi ito po yung lalagay po sa agreement. So, ayan po. Provide nyo lang po yung mga necessary details. So, ito po is, kung wala naman po, ay okay lang po na hindi lagyan. Optional lang po, pati po ito. So, ito po yung. So, next na po natin. Dito naman po, kailangan po natin magpasok po ng ID. So, mamimili lang po kayo dito kung ano pong ID yung ilalagay nyo po. So, dito po, ilalagay po natin ID is TIN ID po. So, yan. Click lang po natin ito para po makapag-upload. Then, next na po natin. Dito naman po ay yung home address po natin. Dito po kung hindi po kayo nakatira sa subdivision, kahit hindi nyo na po lagyan. Tapos next na po natin. Ito po, optional lang po to kung wala po kayong office. Pwede nyo na pong skip yan. So, ito po ay yung beneficiary details naman po, yung maging second person nyo po. Just in case po. So, ilalagay nyo lang po yung relationship nyo po sa kanya. Tapos, dito po sa final step, pwede nyo pong i-double check po yung details na nilagay nyo po. Click nyo lang po yung previous. And kung okay naman na po, click nyo na po i-submit.
Ngayon po, di pa rin po tayo kailangan pa po nating intayin yung approval po ng admin. Kailangan po muna ma-approve ng admin yung details po na pinrovide po natin. So, once po na na-approve na po ni admin yung customer information nyo po, may magno-notify po yan dito. Ayan po. So, ngayon po, pwede nyo na pong i-click tong cart at mag-process na po ng pagbili. So, dito po, pamimili po kayo dito kung full payment po or installment po yung method nyo po. So, sa full payment, babayaran nyo po yung buo at ang presyo po nan ay ito po. Sa installment naman po, ito po yung details. Ito po yung down payment at yung balance, monthly interest rate, at yung monthly amortization po. Tapos, kunyari po, ang pinili nyo po muna is yung full payment. So, ito po yung lalabas. Ito po yung details, yung price. Ito po yung details ng bangko po na paghulugan. So, kailangan po nyo munang hulog po. Pwede po kayong gumamit ng GCash or kahit anong e-wallets po. Ito po yung details po ng bangko po na hulugan nyo po. Ngayon po, pag nagsenta po kayo ng payments, kunyari po gamit nyo po is GCash, i-screenshot nyo po yung resibo po nun at i-upload nyo po yun dito. So, ayan po. So, dito po ilalagay nyo lang po yung reference ID na nasa resibo po at yung amount po na sinend nyo po. So, ayan po. Tapos, i-agree nyo lang po yung terms and condition. Ayan. And submit nyo po. Tapos, ngayon po, antayin lang po natin yan ma-approve po ni admin yung sa pagbili nyo po. So, ngayon po, pag na-approve na po yun ni admin, lalabas na po yan dito sa notification nyo po. Ayan po. Na-approve na po yan ni admin. So, ngayon po, papasok na po siya dito sa my graveyard nyo po. Ito po yun. Sa may purchase lot nyo po kasi full payment po yung binili nyo po. So, ito pong drop down na to, makikita nyo naman po dito sa installment lots, yung mga plots po na hulugan nyo pong binili. Pending lots naman po, yung mga raves po na pending pa po na hindi pa po na-approve kay admin. So, example naman po, pag ang bibili nyo po is installment naman po, punta po ulit kayo dito. So, kunyari po, ito naman po. Ayan po. So, ayan. So, click nyo basis and click nyo po yung installment. So, ito naman po yung details po ng installment. Ito po yung details po ng grapes po na yon, yung mga down payment po, yung mga balance nyo po. Ayan. So, ito po yung details po ng bangko na paghuhulugan nyo po. Kailangan nyo po muna ulit po maghulog ng down payment and screenshot nyo po or picturean nyo po yung resibo and i-upload nyo po ulit. So, dito po mamili po kayo kung ilang years nyo po gustong hulugan yung lupa. Yan po. So, i-upload nyo lang po yung screenshot or picture ng resibo nyo po. Tapos, i-type nyo po ulit yung reference ID na galing sa resibo at yung amount po ng hinulog nyo po. Tapos, i-agree nyo lang po yan. And submit. So, ngayon po, antayin po ulit po natin na i-approve po ni admin yung pagbili nyo po. So, makikita nyo po dito yung sa pending lots. Ayan. Ayan po yung mga pending. Yung pending po na hindi pa po na-approve ni admin. So, pag na-approve po na yan ni admin, mapupunta na po yan dito po sa installment lots. At i-refresh lang po natin para po makita natin kung na-approve na po. At pag na-approve na po, makikita po ulit natin yan dito po sa notification. Ayan po, approve na daw po. So, nandito na po yan sa may graveyard nyo po sa installment lots. So, paano naman po pag magbabayad po kayo buwan-buwan? So, i-click nyo lang po itong pay at isesend nyo po dito yung picture po ng or screenshot po ng resibo po ninyo. And for example po, ganito po. Sisend nyo lang po dito at iintayin nyo lang po ulit ma-approve po yan ni admin. So, yan po. So, ito naman po din yung details. Ayan.
Ngayon naman po, pag magpapalibing naman po kayo, punta lang po kayo dito sa Google Schedule at click nyo po itong add. So, mapupunta po kayo dito sa purchase lot nyo kasi ito po yung mga lots po na pwede nyo pong paglibingan kasi bayad na po. At hindi po kasi kayo makakapag-libing dun sa lupa hanggat hindi pa po siya full payment. So, click nyo lang po itong add burial. Tapos mamimili po kayo kung burial po or transfer bone po. So, sa burial po, ayan, click nyo lang po dito yung necessary details. Ayan, ng patay po. Kailan po siya namatay. At kung kailan naman po siya ililibing. So, dito po yung death certificate po na to, optional na lang po yan. Kung gusto niyo pong lagyan, pwede naman po. So, dito po, may interment fee po kayo na babayaran. So, sa interment fee po na yon, ang inclusion po dun is flower, headstone, vault balloon, tent, carpet, and chair. So, ang bayad po dun is 25k. So, ito po ulit yung bank details na pagsasendan nyo po ng bayad sa interment fee. At click nyo lang po rin para ma-upload po yung resibo po. Ayan, tapos submit nyo po. And, so, ngayon po, antayin lang po natin yan ma-approve ni admin at makikita po yun natin dito sa pending burial. So, mapupunta po yan dito sa may burial schedule kapag na-approve na po ni admin at kapag tapos na po 11, dito naman po sa interment list. So, ngayon po, pag na-approve na po yun ni admin, makikita nyo po ulit yung sa notification na na-approve na po. So, makikita na po natin siya dito sa burial schedule. Ayan po. So, ngayon naman po, sa pagsiset naman po tayo ng appointment. Kung gusto po natin pumunta sa Glorious. Mamimili lang po kayo ng date kung kailan po kayo magsiset ng appointment. Nari po bukas. Ayan. At oras po, kung kailan, anong oras po kayo mag-set. At oras naman po, at oras po na gusto niyo po. Tapos purpose po ng pagpunta niyo po doon. Submit niyo lang po. So, ayan po, nag-error po siya. Ang sabi po dito is appointment can only be scheduled from Monday to Friday. Please select another day. So, hindi daw po tayo pwede mag-set ng appointment ng Sabado. So, kaya po magsaset po tayo Monday po. Ayan. Tapos, submit na lang po natin. Ayan. So, ngayon po nakita po natin status dito na pending po. Kasi antayin po natin muna ma-approve ni admin yung appointment. So, ngayon po, kapag na-approve na po ni admin, may magna-notify po ulit sa inyo na approve na po ni admin. Ayan. Tapos, yan po, papasok na po yan dito. At makikita nyo po yung status na approve na po. Ayan. So, balik po tayo sa map. So, sa map po, makikita nyo po dito na may orange color na po. Yun po yung pwesto po ng plot nyo or yung plot nyo po yun. Sa inyo po yan. Ayan. So, dito po sa sidebar, makikita nyo po dito transaction. Yung transaction history po na ginawa nyo po today. Pwede nyo po yan i-download. At dito po sa settings, nandito po, pwede po kayo magpalit ng password, yung information nyo po kanina na sa pagbili po at yung profile nyo po, information nyo po kanina na sa paggawa ng account. Ayan po. So, ayun lang po. So, kung may time pa po kayo, makikisuyo na rin po kami na sagutan po yung survey. And kung may comments and suggestion po kayo, ay pwede po para po mas ma-improve pa po namin yung project po namin. So, yun lang po. Thank you po and thank you po sa time po na nilaan niyo po ngayon.